everyone. Good morning po sa Baksan. Kung may Bible po tayo, makapagbukasan po kayo sa akin sa Genesis chapter 14, verse 18 to 20, yung scripture reading po natin kanina. Tayo po natin tumayo in respect sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. So Genesis 14, 18 to 20. Inalan siya na nag-isip, hari ng Israel at parang sa Diyos, ang pinapayakala, ang pinasbasan. Pagkalain dalawa ang mataas-taas ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang mataas-taas ang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibigay ni Abraham kay Melchizedek ang kasamang bahagi ng lahat ng kanyang masasabi buhat sa lalapatan. Purihin ng Panginoon sa kanyang salita. Tayo po'y sabit ng manalangin. Panginoon, pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan sa napakagandang araw na ito na pinagkaling po sa namin. Tuloy nga, Panginoon, na ikaw ay karapat-dapat na itanghal at itaas sa aming kalagitnaan. Dahil ikaw, Panginoon, ay Diyos na makapangyarihan, dakila at tapat sa buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa faithfulness mo na naranasan namin, Lord God, for the past few days. At tuloy nga, Lord God, na ikaw ay maging napakabuti sa buhay namin, Panginoon. Kaya Lord God, sa umaga nito as we study your word, ang dalangin po namin at ang nais po namin ng nawa ang iyong salita, Lord, ay tumimo sa aming mga puso, Panginoon. At tuloy nga ito po ay maging buhay sa aming mga buhay. At tuloy nga na ito po ay magbago sa aming Panginoon into the image of your Son, Jesus Christ. Tulungan mo po kami, let your Holy Spirit ang maging guro namin sa umagang ito at tago niyo po kasi hindi ko rin dahil mula po nagmumula sa aming kaalaman. Lahat ng ito ay nagmumula sa iyo, Panginoon, mula sa iyong salita para sa iyong kalooban, Panginoon. Guide us, O Lord, tuloy nga na ito ay taas at madakila sa aming kalooban. Bless you, we honor you, we love you. This is our prayer in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Kaya po natin, makakaupo na. At tayo po ay magpapatuloy sa ating series. At tayo po ngayon ay, kung natandaan po natin last Sunday, ay tayo po ay tumigil sa Genesis chapter 13. So ngayon, this time, tayo po naman ay nasa Genesis chapter 14. At ito pong chapter na to ay patungkol po sa kung paano iniligtas ni Abraham si Lot. Kaya ito po yung title ng pag-uusapan natin yan, Abraham rescued Lot. At makikita natin dito yung mga, sa Genesis 14 specifically, andyan yung kung paano nahuli si Lot, paano niligtas si Abraham si Lot, yung interaction ni Abraham sa hari ng Sodom, at yung blessing ni King Melchizedek, which is itong scripture reading natin ngayong umaga. At of course, nakita natin previously, di ba alam natin na si Lot ay excess baggage ni Abraham. Kasi nga, hindi naman siya kasama. Dapat. Kaya lang, sinama siya ni Abraham sa kanyang biyahe, no, papuntang promised land ng ating Panginoon. Nakita natin, last, mga nakaraan pa, na yung mga excess baggages natin sa buhay ay madalas nagkukos sa atin ng mga problema. No, mga bagay na hindi naman dapat nating maranasan. Kaya lang, since may mga excess baggage tayo sa buhay, mga bagay na binibit-bit-bit, siyempre it may cause us problem. At specifically itong chapter na to, ito yung isa sa mga pagkakataon na yun. Na kung saan si Abraham ay naging excess baggage ni si Lot, excess baggage ni Abraham, ay nag-cause ng problema. Nagdulot ng problema ay Abraham. So, tingnan po natin ito, kung ano yung mga pangyayari na ito. At subukan natin i-summarize at subukan natin tingnan kung ano yung pwede naman natin matutunan. So again, this is an historical event. Pero again, ang salita ng Diyos ay buhay. So kailangan lang natin namnamin, unawain yung salita ng Diyos para makita natin na kahit sa mga ganung pangyayari, mga history, may natututunan tayo na pwede natin i-apply sa ating pamumuhay. So ang title po naman natin is Abraham Rescued Lot. Hango sa Genesis chapter 14, verse 1 to 2. So pag titignan po natin ang Genesis chapter 14, medyo mahaba po yan. So kung may Bible kayo, basahin natin as, kumbaga, habang nag-uusap tayo, itignan niyo yung Bible niyo kasi baka mamaya, mali yung sinasabi ko. So check niyo. So ang story po dyan ay meron pong mga hari na binabanggit sa Genesis chapter 1 verse
Sige, next slide, patingin ako, patingnan natin. So, yung sa Genesis chapter 14, merong grupo ng mga hari na, correction po, yung mga hari na yun, hindi yan bansa yung pinag-aharian nila. Specifically, nung time na yun, ang pinag-aharian po nila ay mga syudad, okay, mga city. So, kung titignan natin, kung pwedeng application, para mga mayor sa atin. So, ngayon, kung may mga mayor, kunyari, sa Antipolo may mayor, sa Marikina may mayor, sa Taytay, Kainta, may mayor. Parang ganun yung sistema nila this time. Yung mga hari na yan ay hari lang ng mga city. Okay? Hindi yan hari ng mga bansa. So kaya ang dami nila, di ba? Ang dami kick-off. Sa isang grupo, actually dati, i-ano lang natin na kumbaga, yung lahat ng mga hari na yan ay kumbaga under one king. Kung bago sabi natin yung Genesis 14 there, under the king Chedorlaomer ng Elam, ng city of Elam. Kaya lang, for 12 years, lahat ng hari na yan ay sakop ni King Chedorlaomer. Hirap na sana. So siya yung parang overseer ng mga hari. Kaya lang, for 12 years old. Nung 13 years, basahin yung Bible na nandyan, nag-rebelde ngayon yung nasa red, no? si King Bera, si King Bersha, si King Shinab, si King Shemeber, at si King Zohar. So nag-rebelde sila sa kay King Chedorlaomer, no? Ang hirap kasi. So nag-rebelde sila. So ibig sabihin, dati silang magkakagrupo, ngayon nag-rebelde ng sariling grupo. Of course, ngayon, ang ginawa ni King Chedorlaomer ay tinipon niya yung ibang hari na under niya, nakasama niya. At ang ginawa nila, sinugod nila yung mga nag-rebelde. Okay, so yung mga team, yung side na to, itong nasa team na to, sila yung under ni Chedorlaomer na natira, sinugod nila ngayon yung kabilang side, yung mga cities na yan. At nakita po natin yan, nakalagay po dyan sa mga Bible niya sa verse 5 to 7, na lahat ng dinaanan ng team na yan, nila King Chedorlaomer, ay natatalo. So, makapangyarihan itong team nila, no? At malakas yung army nila. Sa verse 8 to 9, ang ginawa nung kabilang side, na pinangungunahan ni King Bera ng Sodom, okay? So, pamilyar tayo sa Sodom at Gomorrah. Ng King Sodom, si King Bera ng Sodom, siya yung nangunguna sa mga hari na yan. Ay siyempre, may kipaglaban din sila. Sinalubong nila yung kalaban sa Valley of Siddim or kapatagan ng Siddim. So, pag tinignan po natin sa history ngayon sa mapa, nasa bandang north yan ng Dead Sea sa Middle East. Pero nakita natin sa verse 10, tingnan nyo sa Bible's notes, na natalo ni King Chedorlaomer yung King Sodom, yung mga nag-rebelde. Kaya ang ginawa ng mga natalo, nagsitakas yung mga hari. Siyempre, pag natalo, takas. Yung iba pa nga, ayan, may kita dyan, nahulog sa balon, may mga matay. And verse 11, natalo yung King Sodom. Siyempre, pag natalo ka, sasamsamin ng nanalo yung mga ari-arian. Lalo na yung city of Sodom and Gomorrah. Ngayon, ito yung problema. Kasi sa verse 12, diba, natandaan natin na si Lot, na pamangkin ni Abraham, ay pinapili siya ni Abraham. Saan mo gusto? Dito ka sa kabilang side o dito ka sa kabilang side? Ang pinili niya yung green pasture. Mas pinili niya yung malapit sa Sodom at Gomorrah. Sa napakagandang sa prosperous city. Dito tumira si Lot. Okay? So ito yung dalang problema ni Lot, no? Dahil dito sa nangyari yung gera nito, since si Lot ay nakatira sa vicinity, actually sa pagkinigan natin, nakatira na talaga siya sa city. Hindi lang siya doon nag-stay sa vicinity, talagang tumira si Lot sa mismong city ng Sodom. At of course, dahil sa pangyayaring gera nito, kasama siya at ang kanyang pamilya at ang kanyang ari-arian, lahat yun ay nasamsam ng nanalo, which is si King Chedorlaomer. So ngayon, technically, si Lot at ang kanyang pamilya at ang lahat ng kanyang arian ay pre-captives of war o mga kumbaga, ano yun, ang tawag sa Tagalog yun, mga nahuli, di ba? Nasamsam ng gera. So sila ay mga alipin at tunay nga na problematic, di ba? Hindi nga natin problema ito, pero
natalo yung city mo at ikaw ay kinuha ng kalaban at dadalhin kayo ng kalaban sa kanilang syudad at gagawin nila kayong alipin for the rest of your life. So, di ba? Problema. So, ngayon, titignan natin na, actually, sa verse 13, alam niyo, di ba, previously sa chapter 13, nakita natin doon na alam naman ni Lot na ang city of Sodom at Gomorrah ay masama. Di ba? Pero ang pinili niya, because it is greener pasture, mas maganda yung tubig para sa kanyang mga hayop, malapit sa syudad. Di ba? Yun ang mas pinili niyang lugar. At alam niya na si Abraham ay naniniwala sa Diyos. Naniniwala sa tuo ng Diyos. So technically, sabi ko nga last time, dapat hindi yung pinili mo. Kaya lang, nabulag nga sa green pastures. At tunay nga na nakita natin na ngayon this time nakatira na siya doon. At dahil sa gera na to, siya ay kasama na sa mga alipin at hinuli na damay, kumbaga, damay sibilyan na siya. Doon sa mga pangyayari ito. At siya ngayon ay sinamsam, Inche de Lomer. So ngayon, nakita natin na ano yung lesson? So, ganun yung nangyari. Ang tanong natin, ano yung mga lessons na pwede natin maunawaan or matutunan sa mga pangyayari nito? At tunay nga na tayo, bilang mga mananampalataya, ano yung mga lessons na matutunan natin dyan na may apply natin sa buhay natin bilang mga mananampalataya? Unang-una, kung nakaraan last Sunday, ang excess baggage can be problematic. Pwedeng magdulot ng problema. This time, bad company is problematic. Okay? Ibig po niyang sabihin, kung tayo ay may mga kasama o tayo ay sumasama sa mga taong gumagawa ng mga masasama, kasama natin sila, panigurado, yan ay magdudulot sa atin ng problema. So kahit ano yan, masasamang kaibigan, masasamang barkada, masasamang gumagawa ng mga mali, mga tropa natin, kaklase, katrabaho, acquaintance, sureball, ako mga kapatid, problematic yan. Kaya sabi ng Psalms, chapter 1, verse 1, blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Napakalinaw, pero yung Psalms chapter 1, verse 1, introduction ng Psalms na punong-puno ng wisdom ng Diyos, sinasabi sa atin na pinagpala daw ang tao na hindi lumalakad, hindi sumasama, hindi nakikisama sa mga taong gumagawa ng masama. Kasi universal truth yan. At makikita natin yan sa buhay ni Lot. No? Alam niya na ang mga taga-Sodoma ay gumagawa ng masama. And one way or another, sila ipaparusahan ng Diyos. Spoiler, no? At though si Lot ay believer, kasi alam natin na si Lot ay nananampalataya, ay kilala niya ang sinasambang Diyos na Abraham, di ba? Mas pinili niya ang Sodom at Gomorrah. So, iba naman kasi yung ito ay, of course, tayo ngayon ay, don't get me wrong, lahat naman tayo ay nakatira sa lupang sa mundo na makasalanan, ano? So, hindi ko naman sinasabi na tumira na kayo sa kanumay, di ba? Hindi naman ganun yung ibig ko sabihin. Hindi ko naman sinasabi na maghanap kayo ng isla na kayo lang ang mga mananampalataya tumira. Hindi naman ganun. Ang ibig ko lang sabihin, pag ikaw ay napapalibutan ng mga masasamang tao na gumagawa ng kasalanan laban sa Diyos, panigurado, may problemang mangyayari. Okay? Kung kayo nga hindi gumagawa ng masama, nakakaranas pa kayo ng problema at pagsubok, how much more? Kung yung mga taong nakapaligid sa iyo ay wickedness ang ginagawa. So definitely, mas madaming problema ang mararanasan natin. Kung kasama natin sila, madadamay tayo, di ba? Masasangkot tayo sa ano man yung mga consequence na pinagagagawa nila. Example po yan, nung college po ako, uso po kasi sa amin ng fraternity. Hindi ko naman alam kung uso pa rin ngayon. Pero before, uso yung frat. Tapos hindi ka cool pag wala kang fraternity na kasama or hindi mo sinasalihan. So yung mga frat, i-invite kayo, sali ka dito, sali ko yan. Lagi ako i-invite kasi laki ng katawan ko, balbasarado, diba? Ang haba ng buhok, talagang parang kung may Facebook nun, lagi ako may friend request. Kaya lang frat nga lang. So lagi ako lagi kami niyayaya.
Siyempre kami naman, hindi naman kami, ayaw namin kasi gulo yan eh. Diba? Hindi mo kailangan mag-masteral para malaman mo ng fraternity ay gulo. Though may mga frat na maayos naman, pero majority ng frat ay magulo. Gulo ang dulot, lalo na sa time namin. Problema, hindi nga kami sumasali ng mga kaibigan ko. Ang problema, isang kaibigan ko, tropa niya kasi yung isang frat member. So, lagi niyang kasama. Pero hindi siya nag-member ng frat. So, kasama lang siya. So, hindi siya frat. Pero, kasama siya ng tropa. Anong nangyari po isang beses, lumabas sila sa recto gate. Paglabas nila, may kalaban silang frat, tinambangan sila. So, nagkasaksakan. So, salamat sa Lord, siya ay hindi nadamay. Pero biruin mo yun, wala ka naman ginagawang masama. Kasama mo lang yung kaibigan mo, munti ka pang masaksak. Diba? Problema. Kung kasama namin siya, nandun kami sa gas ng building, nag-quick-quick. Kumakain, nag-baseball, wala sana siyang problema. Pero dahil kasama niya yung bad company na yun, specific yun, nadamay siya. Kaya tayo mga kapatid, lalo na sa mga kabataan, maging maingat po tayo sa mga sinasamahan natin. Kasi ano man yung mga consequence ng mga maling ginagawa nila, pwede tayong madamay. Yung mga problema na naidudulot ng mga maling gawa nila, kung sila yung lagi mong kasama, damay ka. Damay ka sa kaaway yan. Damay ka sa gulo yan. Damay ka sa mga problema at consequence niyan. Matadamay tayo, kaya maging maingat tayo. Piliin natin yung mga barkada natin. Diba? Piliin natin yung mga barkada, kaibigan, na tutulungan tayo na mapalapit sa Panginoon. Iwasan natin yung mga kaibigan, mga barkada na mag-uudok sa iyo na lumayo sa Lord, magbisyo, gumawa ng masama. Layuan nyo yan, mga kapatid. At is problematic. Iwasan natin yung mga ganung barkada. Kasi pag nagkagulo, at inali nila yung mga consequence ng mga maling ginagawa nila, madadamay tayo. Similarly dito kay Lot, na nadamay sa gulo ng city na to. Though technically, yung gera naman ay talagang nangyayari dahil sa kasalanan ng sanlibutan, yung selfishness ng tao, laging may gera, no? Pero we all know na sa Diyos walang aksidente. And definitely kay Lot, hindi ito aksidente na nadamay siya doon. May tinuturo ko Lord sa kanya. Diba? Dapat hindi ka nandyan. Dapat wala ka sa city na yan. Sa city na yan, nakilala sa kasamaan at sa wickedness, wala ka dapat yan. Definitely, tinuturuan ng Lord si Lot gusto niya. At ginagamit ni Lord yung mga ganitong circumstances para i-remind si Lot na itong mga kasama mo, mga tinitiran mo ay masasama. At of course, ganoon din naman ng Lord, di ba, sa buhay natin. Gumagamit siya ng mga iba't ibang circumstances, iba't ibang pagkakataon. Gumagamit ang Panginoon ng iba't ibang kaparaanan sa buhay natin para palalahanan tayo at turuan. Minsan, pangit yung ginagamit ng Lord, minsan maganda. Pero ultimately, may lesson na tinuturo sa atin ng Lord. Kailangan na natin makita na ang Diyos ay binabalik tayo sa Kanyang kalooban. So of course, definitely, kung sitwasyon na to, na si Lot ay nahuli, naging prisoner of war, ay learning lesson kay Lot. Sa kanyang pagkakabihag, si Lord ay may tinuturo sa kanya. Kasi nakakatuwa, kasi mga susunod na mga verses, si Lord din naman ang gumawa ng paraan para siya ay maligtas. So doon po nag-end yung summary natin sa Genesis chapter 14 verse 1 to 12. Ngayon ito, makikita natin sa Genesis chapter 14 verse 30 naman yung providence ng Lord, yung pagkilos ng Lord kay Lot. So hindi siya pinabayaan, no? Hindi siya pinabayaan ng Lord, napakabuti ng Panginoon. Verse 13, isang takas ang nagbalita ng pangyayari dito kay Abraham na Hebreo na nooy nakatira malapit sa tabi ng sagradong kahuyan ni Mamre, isang Amoreo. Si Abraham at si Mamre kasama ang mga kapatid niyang sina Eskol at Aner ay may umiiral na kasunduan. Again, nakita natin dito si Lord ang gagawa ng paraan, no? Actually, si Lord gumawa ng paraan, may pinatakas siya na nahuli nung nakasama ni Lot. At nagsumbong kay Abraham. Sabi niya, Abraham, yung pamangkin mo, yung paborito mong pamangkin, si Lot, nahuli. No? Nadamay sa priso sa gera.
At sa ngayon ay kinuha ni King Chedorlaomer at gagawin ng alipin. So ito naman si Abraham, of course, na kita natin na si Abraham ay gagawin ng Panginoon para iligtas si Lot this time. No? Interestingly, makita po natin dito si Abraham na may mga allies, may kakampi. So kung kayo po ay mahilig sa gera, importante po ang allies. No? Hindi kayo pwede makipagsabak sa gera ng kayo lang. No? Sa gera, dapat lagi ka may katulong, may kakampi, hindi ka one-man team. No? At nakita dito natin na si Abraham ay may mga allies na kasi nga, of course, gagawin siyang isang bansa ng Panginoon. So, part ito ng promise ng Lord na siya ay magkakaroon ng mga kakampi. Verse 14, pagkarinig niya Abraham, sa nangyari sa kanyang pamangkin si Lot, tinawag niya ang kanyang mga tauhan at nagtipon siya ng 318 mandirigma. Sinundan nila ang mga kalabangan ng hari hanggang sa Dan. So dito pa na nakuha yung 300, no, na palabas. Dito pa na nila nakuha sa ginawa ni Abraham. So 318 ang ginawa ni Abraham ng mga skilled warriors niya na hawak na sa kanyang panig. At kasama niya yung mga allies niya. At sinundan nila yung kalaban. Napalihin nilang sinundan sila King Chedorlaomer. Verse 15, pagdating doon, nagdalawang pangkat sila. Okay, so nagdalawang grupo. At pagsapit ng gabi, sinalakay nila ang kaaway. Inano nila ang mga ito at inabol hanggang Hoba sa hilaga ng Damascus, city of Damascus. Diba? Gumamit si Abraham ng strategy. So, kung kayo mahilig sa mga war games, kung kayo ay mahilig sa mga online games, diba? Kailangan nyo ng strategy. So, lupit ano? May strategy, may military strategy ginawa si Abraham, hinatin yung grupo niya, tapos gabi, so nasa Malakay, surprise attack. Kumbaga, very effective yung gano'n ang ginawa. At sa mga ganong klaseng strategy, very effective kasi hindi prepared yung kalaban. Akala nila, panalo na sila. Yung pala, may nag-aantay sa kanila. Verse 16, sila Abraham, nabawi nilang lahat ang nasamsam na ari-arian at nailigtas si Lot, ang mga kababaihan at ang iba pa nitong mga kasamahan. Diba? Pasalamat si Lot kay niligtas siya ni Abraham. Diba? Akala niya magiging habang buhay na siya na alipin. Pero nandun yung tito niya. Diba? Imagine na natin kung layo si Lot, nakaupo ka dun sa tapos biglang nakaposas ka. Sabi nga ni Warren, nakakatakot na posas. Diba? Nakaposas ka dun, wala ka ng pag-asa. Tapos pagdating ng gabi, may sumisigaw, Lord! Andito Abraham mo! Nasaan ka? Di ba? Grabe siguro yung joy na naranasan ni Lord. At salamat sa Lord dahil ginamit ng Lord si Abraham, no? Para iligtas ang kanyang pamangkin. Pasalamat si Lot kay Abraham, di ba? Dahil sa kanyang tiyak na kapahamakan, ay nandun ang pagliligtas na ginawa ni Abraham. At pag titignan po natin dito, di ba? Pag titignan natin itong pangyayaring ito, palagay nyo, sino tayo? Diba? So, sabihin nyo, kayo si Abraham, ha? Hindi! Sa sitwasyon na ito, tayo si Lot. Diba? Tayo si Lot. Tayo yung captive. Kaya ito po yung second point natin. Pangalawang point na matutunan natin dito sa circumstances ito is God is our deliverer. Ang ating Diyos ang nagpapalaya sa atin. Diba? You all know dahil sa pagpasok ng kasalanan sa isang katawan, lahat tayo ay ipinanganak, lahat ng tao ay pinanganak na makasalanan. Lahat ay pinanganak under sin or alipin ng kasalanan. Diba? Same kilo. Parehong-pareho. Kaya ang tao, actually, diba, tao, pag observe natin yung mga anak natin, yung mga babies natin, kahit hindi mo yung turuan magkasala, magkakasala at magkakasala. Kahit hindi mo tinuturuan ng mga masasamang salita, natututo. Kahit hindi mo turuan magsinungaling, nagsisinungaling. Kahit hindi mo turuan mangupit, kumuha, mag-agaw, marunong. Kasi nga, it is because of our sinful nature. Tayo ay alipin ng kasalanan. Pag sabi alipin, wala kang magawa. Ikaw ay magkakasala. At kahit anong gawin natin on our own, hindi natin kayang paglabanan at pagtagumpayan. Hindi natin kayang makalaya sa talikala ng kasalanan.
Because it is our nature. Kahit anong daming mabubuting gawa, hindi tayo maliligtas. Diba? Kaya nga yung skit natin, diba, marunong basahan? Lahat ng yan, mabubuting gawa, relihiyon, mga mabubuting asal, lahat ng katalinuhan mo, marunong basahan yan. Marunong basahan. At pag tayo ay namatay, ito yung katotohanan ng gospel na pinapahay natin. Yung kaluluwa natin ay paparusahan magpakailanman sa nagbabagong galit ng Diyos. So ang lahat ng tao, lahat tayo ay captives, mga alipin, bihag ng kasalanan, at bound sa magpakailanmang kaparusahan dahil sa kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan physically and spiritually. Tayong lahat, di ba? Parang tayong lahat. Para tayong si Lot, no? Na-captive at walang magawa. Tayo ay mga alipin ng kasalanan tulad ni Lot. Tayo po ay papunta sa habang buhay na kapahamakan. Tulad ni Lot, sa ating sariling kakayanan, wala tayong kakayanan. Hindi tayo makalaya. Nandun lang tayo, nakasubusog. Katulad ni Lot, no? Tayo si Lot this time. At tunay nga na sa kabutihan loob, kaya nga ganun ang ginawa ni Abraham, siya yung mismo ang gumawa ng paraan. Siya ang pumunta sa kinaroroonan ni Lot, at siya ang nagligtas kay Lot, at sa lahat ng ari-arian. Di ba very similar yung ginawa ni Abraham sa ginawa ng ating Panginoong Jesus? Ganun tayo ay nakalugmog sa pagkaalipin ng kasalanan. Di ba? Nandun ang Panginoong Jesus, sumugod. Nasaan ka, anak? Diba? Sabi ng Lord, andito ako. Andito ang Panginoong Jesus para iligtas ka. Diba? Siguro kung gaano ka-excited na narinig ni Lot yung boss ng kanyang Abraham, ng kanyang titong si Abraham. Ganun tayo, nung narinig natin yung boss ng Panginoon, tinatawag tayo, Kan, sumama ka sa akin. Ako ang magliligtas sa iyo. Warren, halika rito. Layo, umalis ka na sa makasalanan ng pamumuhay niya at lumapit ka sa kabanalan ko. Sabi ng Panginoon Jesus. Kung anong ginawa ni Abraham kay Lot, ganun ang ginawa ng ating Panginoon Jesus sa buhay about that. Kaya sa Ephesians 2, verse 8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. So, sa pura sarili natin lakas. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Dahil sa kabutihan loob ng Diyos, tayo ay naligtas. Dahil sa gandahang loob ng Diyos, tayo ay naligtas because He delivered us from sin. He delivered us sa kasalanan, sa kaparusahan ng kasalanan. Iniligtas tayo mula sa pagkabihag at sa pagkaalipin sa kasalanan. At ito po ay kagandahang loob ng Diyos. God's grace. So this time, kung si Lot ay nakaranas ng grasya mula sa Diyos, sa katauhan ni Abraham, sa ginawa ni Abraham sa kanyang pagliligtas, ganoon din tayo. Tayo, si Lot, na nakaranas dahil sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos, tayo po ay nakaranas ng pagliligtas mula sa ating Panginoon. We don't deserve it, hindi naman natin deserve. Si Lot nga, technically, kasalanan naman niya. Pinili niyang manirahan sa Sodom. Diba? At kung ano man ang kaparusahan ng Sodom, because yung mga susunod pang chapters, makikita natin, damay siya. Kasalanan, ano rin naman yun, wala namang pumilit sa kanya. At gawin din naman tayo. Diba? We don't deserve to be rescued. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, niligtas tayo ng Panginoon. Pinili ng Diyos na iligtas tayo. Pinili ng Diyos na mula sa langit siya ay bumabalik sa lupa para puntahan tayo. Diba? God's grace, kabutihang loob ng Diyos. God is our deliverer noon, ngayon, at magpakailanman. Siya ang nagpalaya sa atin sa kasalanan, siya ang nagpalaya sa atin sa kamatayan at sa pamilya. So, doon po na natapos yung chapter 14, verse 30 to 16, yung summary yan. At after po nung tagumpay ng rescue mission, sabihin natin rescue mission ni Abraham kay Lot. Very interesting ang mga susunod na verses. Dahil
may dalawang taong pinakilala dito. Una, na makakahalugilo ni Abraham, na makakausap ni Abraham, which is ito yung topic natin next Sunday. Una yung King of Sodom. Siyempre, yung King of Sodom na, siyempre, yun yung niligtas ni Abraham yung mga, ng Sodom. So, kinausap niya yun. Yun yung una. Pangalawa na makakausap ni Abraham at ipapakilala dito is si King Melchizedek. Sabi sa yung scripture reading natin kanina, no? Sa verse 17, sa pagbabalik ni Abraham pagkatapos ng talunin si Haring Kedorlaomer at ang iba pang mga haring kasama nito, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa libis at sabi, na tinawag din libis ng hari. Verse 18, at dinalahan siya ni Melchizedek, okay, hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos ng tinapay at alak. Okay, tinapay at alak. Very familiar. 19, at binasbasan. Pagpalain ka nawa, Abraham, ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng katagumpayan. At ibinigay ni Abraham kay Melchizedek at ang ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam. Ito po yung first account sa Bible ng tithes. So, nag-tithe si Abraham kay Melchizedek. So, ito po mga verses po na ito, sobrang daming, actually, mga susunod na verses na sobrang dami natin pwedeng pagkaralan. So, para sa akin, parang overload of information yung verses na yan na pwede tayong matutunan. So, after po na magtagumpay ni Abraham sa rescue mission niya kay Lot, may mga sumalubong sa kanya na mga karakter. Una, yung King of Sodom. Pangalawa is yung King of Salem. Yung King of Salem, which is city of Salem, which is later known as Jerusalem. Okay? So, si King Melchizedek ang hari ng Salem. At pari pa. Pero mo, si Melchizedek ay hari na pari pa. Okay? So, next Sunday, pag-uusapan natin kung paano nangyari. At ang focus natin, for now, ang focus natin is yung blessing na binigay ni Melchizedek. Ang sabi niya dyan, pagpalain ka nawa, Abraham, ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. So ito yung blessing na binigay ni King Priest Melchizedek kay Abraham ay very interesting. Kasi nga, kasama nitong blessing na ito ay nung pinagpala ni King Melchizedek sa Abraham, may dala siyang alak at tinapay. Which is, anong elements yun? Communion. Diba? So, di ba kayo naiintriga? Old Testament pa lang, may communion na. Diba? So, tigatan niya next week, na-excite naman. So yung blessing ni Melchizedek is in line dun sa covenant ng Lord kay Abraham. Di ba? Binless ka ni Lord si Abraham. So itong blessing naman ni Melchizedek is in line din dun sa pagpapala ng Diyos kay Abraham. Ang sabi niya na si Abraham ay pinagpala ng Diyos, Diyos na lang ng langit at lupa, kataas-taas ang Diyos. Ano po yung last line dun sa blessing niya? Ano po yung last line dun sa blessing na sinabi niya? Purihin ang kataas-taas ang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. Ito po yung pangatlo natin matutunan sa umagang ito. Next time, victory comes from God. Kailangan natin unawaan na ang lahat ng tagumpay, lahat ng mga mabubuting bagay, lahat ng blessing, lahat ng bagay na nararanasan natin sa buhay, lahat po yan ay galing sa Panginoon. Okay? Maging malinaw po sa atin ito. At pag binabasa po natin yung story na ito, akala natin, di ba? Tayo si Abraham. Again, hindi tayo si Abraham dito. Hindi tayo yung bayani, hindi tayo yung kalaban, ay hindi tayo umabol sa kalaban, di ba? Hindi, tayo po si Lot. So tayo yung walang kalaban-laban, di ba? Binakip at talunan, and on our own strength, hindi tayo makakalaya sa panikalan ni King Kedorlaomer. Wala tayong lakas para magtagumpay. At which is gano'n naman ang buhay natin. So on our own strength, sa ating sariling kakayanan, sariling katalinuhan, sa ating sariling kaalaman, ay hindi natin kayang pagtagumpayan ng kahit anong pagsubok sa buhay. Diba? Kahit anong trial sa buhay natin, hindi natin.
kayang malampasan. Talo na nga tayo we are slaves of sin. Talo tayo sa mundo, talo tayo sa flesh, talo tayo sa devil. Diba? We are captives by the rulers of this world. Ngunit again, dahil sa kabutihan ng loob at pagmamahal ng ating Panginoon, dahil sa tagumpay na ginawa ng ating Panginoong Hesus, no? Sa krus, at dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, mga kapatid, tayong mga alipin ko ay nakaranas ng kalayaan. Amen. Tayong mga naghihirap ay nakaranas ng kasaganahan. Diba? Tayong mga may sakit at karamdaman ay nakaranas ng kagalingan. Amen. Ano pa? Tayong mga naguguluhan at nahihirapan ay nakaranas ng kapayapaan. Tayong mga makasalanan ay nakaranas ng kapatawaran at kalinisan. Amen. Tayong mga talunan ay nakaranas ng tagumpay. Amen. All because of what Jesus has done. Lahat yan ay dahil sa Diyos. Dahil sa Kanya, tayo ay may kalayaan at kapangyarihan at kapatawaran sa kasalanan. Dahil sa ating Panginoong Hesus, nakaranas po tayo ng tagumpay. Victory comes from God. Kaya nga po, di ba, part ng, hindi niyo po na-observe, part ng service natin every Sunday, pasalamatan ng Panginoon to testify ang ginawang kabutihan at tagumpay ng Diyos sa buhay natin. Kasi galing yung lahat sa Diyos. Amen. Diba kaya nga sabi niyo, Brother Warren kanina, lahat ito ay sa Diyos. Sabi nila, Abigail, ito po ay dahil sa Lord. Lahat ng pasalamat nila, Dr. Chona, ito ay dahil sa Panginoon. Amen. Walang tatayo dito, salamat sa sarili kong katalinuhan. Wala. Walang magsabi ito, salamat sa Lord kasi malakas ako. Salamat dahil matalino ako, nakapag-masteral ako. Salamat dahil sa katalinuhan at lakasan sa pera ko. Walang magpapasalamat dito. Lahat ng tatayo dito, ang Panginoong Hesus at ang Diyos nang i-glorify. Amen. Kasi sa Kanya naman lahat ng yan. Amen. Ina-acknowledge natin na tayo si Lot. Tayo ay talunan. Ngunit dahil sa kabutihang loob ng Diyos, tayo ay nakaranas ng tagumpay, nakaranas ng kagalingan, nakaranas ng provision, nakaranas ng kapatawaran, nakaranas ng kaligtasan sa buhay. All because of the Lord. Amen. Dahil sa ating Panginoon. Kahit yung blessing ni Melchizedek, no? Pagpalain ka nawa, Abraham, ng kataas-taas ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taas ng Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. So technically, yung tagumpay na naranasan ni Abraham sa pangyayaring ito, palagay niyo ba dahil dun sa 300 warriors ni Abraham? Palagay niyo ba sa strategy yun ni Abraham? Palagay niyo ba sa mga allies ni Abraham yun? No! It is God who gives him the victory. Ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng tagumpay. Kataas-taas ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay kay Abraham na manlilikha. Nakita natin yung force na yun nung nakaraan, di ba? Lahat ng ginadaanan nila natatalo. Pero biruin mo, si Abraham, isang matanda, 90 years old na siya siguro nitong time na to. Nagulat siguro yung mga hari, no? Pinapatay sila ng 90 years old. Hindi yung matandang Abraham. Takbo tayo. Diba? Kaya ba yun ng normal na tao? No. Those victories, those stories of victory na yan galing sa Panginoon. Ginamit lang ng Lord si Abraham, ginamit lang ng Lord yung army ni Abraham, ginamit lang ng Lord yung alliance niya, yung strategy niya, pero kay Lord pa rin galing ang tagumpay. At actually, sa totoong buhay, pagkitin natin, kahit si Abraham na mag-isa humugod yan eh. Dahil ang Diyos ang nagbigay ng victory sa kanya, kahit si Abraham na sumugod yan, mananalo pa rin siya. Kasi may mga instance sa Bible, di ba? Kala Samson, kala doon sa mga isang anghel na pinapadala ng Panginoon, nananalo sa libo-libong kalaban. Because God gives the victory. At pag ang Diyos ang nagbigay ng victory, kahit sino pa yan, walang kayang umarang sa tagumpay na ibibigay ng Diyos. Pag ito po ay galing sa Diyos, walang sino man ang kayang pumigil. Kahit si Satanas pa yan, kahit sino mang hari yan, kahit sino mang
gobyerno yan, walang kayang umadlang sa tagumpay na ibibigay ng Diyos. Sabi sa 1 Corinthians 15, 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Our victory comes from the Lord. Galing at dahil sa ating Panginoong Hesus. Kaya wala tayong dapat may pagmalaki. Diba? Wala tayong may pagmamalaki sa sarili natin. Sabi nga sa drama, diba? Lahat po ito ay marunong basahan lang ang pinangahawakan ko lang ay ang aking Panginoong Hesus. Sabi ni Isaac. Kasi yung katotohanan, on our own strength, wala tayo. Tanging ang Panginoon lang ang meron tayo. Walang lahat tayo, walang dapat may pagmalaki, walang ipagmalaki sa ating sarili. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin na kaya ako naligtas kasi mabuti akong tao. No. Hindi mo pwedeng sabihin na kaya ako minahal ng Diyos kasi mabait at matulungin at cute ko. No. Hindi mo pwedeng sabihin na kaya lumalago yung church namin kasi magaling yung pastor namin. No! Hindi. Hindi sa sagawa natin o sa kahit anong gawin natin. No. Kung tayo ay nakakaranas ng kasaganahan, ng katagumpayan, ng kagalingan, ng mga pagpapalat, pagliligtas, lahat yan ay dahil at nagmumula sa ating Panginoon. Kaya po ito po, actually ito po nakakalungkot, nakakalungkot sa mga mananampalataya. Kasi minsan, or madalas, ito po yung nagiging downfall ng mga believers, ng mga pastors, ng mga workers, ng mga magagawa ng Lord, na pag pumasok na sa kanilang kaisipan na kaya ako nagtatagumpay ay dahil sa sarili kong lakas. Hindi nagiging downfall ng mga pastors, mga leaders. Pag ang isip na nila ay kaya ang laki ng church ko kasi magaling akong pastor. Ako. Kaya maganda yung gawain namin kasi magaling yung worship team namin, magaling yung admin namin, matatalino, mga lawyer, mga professor. Kaya ako nagtagumpay sa buhay. Kaya ang yaman ko ngayon kasi matalino ako, magaling ako sa negosyo. Kaya ako pinagpapala ngayon, kaya ang taas ng rango ko kasi grabe yung portfolio ko, napakatalino ko. Diba? Those are self-centered, full of prideful, full of ego, self-centered, hedonistic, fleshly, demonic na worldly na pag-iisip. Na pag-iisip ng isang mananampalataya na ang lahat ng tagumpay na narakamit niya ay dahil sa sarili ng lakas. That is demonic. That is not from the Lord. That is from the world, from the flesh, and from the devil. Kasi ganun yung kaisipan ng mundo eh. So sa isang mananampalataya, hindi dapat ganun ang kaisipan natin. Lagi natin tatandaan, victory comes from God. Blessing comes from God. Provision comes from God. Promotion comes from God. Expansion of business comes from God. Lahat yan ay galing sa Diyos. At huwag natin iisipin na yan ay dahil sa atin. Huwag natin iisipin na dahil sa pinag-aralan natin, sa kakayahan natin, sa experience natin. Huwag kapatid. Huwag mong subukan. That is very self-centered. Kaya maging maingat po tayo. I-check natin lagi yung sarili natin. Baka kasi mamaya gano'n yung kaisipan natin eh. Hindi naman natin mag-check yung bawat isa. Actually, kayo lang. Personally. It's between you and the Lord. Tayo lang ang makakasiyasat mo ng Panginoon. Ako po ba ay nagtitiwala na sa aking sariling kakayanan? Baka mamaya, Lord, tinataas ko na yung sarili ko. Baka masyado na ako nagtitiwala sa katalinuhan ko, sa experience ko, sa pinag-aralan ko. Lord, tulungan mo ko. It is not me, Panginoon. It is not us. It is all because of you. Lagi natin tatandaan. Kung may tatandaan man tayo sa umagang ito, kahit yun na lang. Ang lahat-lahat ng ito, lahat-lahat ng victory, pagpapanong ito, galing sa Diyos. Hindi sa ating sarili. Sabihin natin sa sarili natin, lahat ng meron ako. Lahat ng natatanggap ko. Lahat ng blessings. Lahat ng favor. Ang kaligtasan.
at kapatawaran. Ang lahat ng mga mabubuting biyaya ay galing sa Diyos. Tandaan natin yung mga lahat ng yan ay galing sa Diyos. Kaya nga diba lagi natin bukang bibig bilang mga mananampalataya, ano? All glory belongs to God. Sabihin nga natin, all glory belongs to God. Sabihin natin yan araw-araw, lagi, sa lahat ng oras at pagkakataon, pag nakakaranas tayo ng mga bagay na mabuti, magaganda, sabihin natin sa sarili natin, all glory belongs to God. All glory belongs to God. Lahat, diba? Ano pa? Lahat ng papuri at pasasalamat at pagsamba ay para sa Diyos. Ano pa? Sabihin natin, walang ibang maitaas kundi ang Panginoon. Dahil lahat ay galing sa Panginoon. Tayo pong natin tumayo. Nawa sa instance ng buhay ni Lot, no? Nawa tayo bilang mga mananampalataya ay may mapulot na araw na kung saan tayo ay na maipamumuhay natin. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa ito na pinagdalagin po sa amin. Salamat, Lord God, sa iyong salita na nasaksihan namin. Ano yung ginawa mong makapangyarihang gawa mo na kung paano niligtas ni Abraham si Lot. Panginoon, tunay nga, Lord God, na nakaka-relate kami sa buhay ni Lot. Dahil tulad ni Lot, kami rin po, Panginoon, ay kami mga aliti ng kasalanan. Kami, Panginoon, ay on our own strength, hindi namin kayang paglabanan ang mundo, ang flesh, at ang devil. Para kami sila, na nag-aantay na lang ng katapusan namin, Panginoon. Pero maraming salamat, Panginoon, sa kabutihang loob mo. Maraming salamat for your grace and for your mercy. Na kung paano mo sinugo si Abraham para iligtas si Lot, ganun mo rin isinugo ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Na si Jesus na aming Panginoon ay pinuntahan kami sa aming pagkakalumbo. Tinalo ang kalaban. Niligtas kami, Panginoon, kasama ng lahat ng pagpala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord God, we are eternally grateful, O Lord. Dahil hindi naman namin ito deserve, Panginoon. Pero dahil ikaw ay mabuti, dahil ikaw ay mapagmahal, because of your grace and of your mercy, niligtas mo kami. At Lord God, as our response bilang mga mananampalataya, Panginoon, sa umagang ito, habang kami, Panginoon, ay nabubuhay dito sa lupa, sa maiksing buhay namin, Panginoon. Lagi po namin kayo, Panginoon, sisiyasapin, hahanapin, sasalisikin. Kunin nga, Lord God, na ikaw ang aming tatanghal, tataas. Ikaw ang aming kauuhawan. Ikaw ang aming hahanapin. Ikaw ang aming mamahalin. Ikaw ang aming sasambahin. Ikaw ang paglalagaan namin ng aming oras, ng aming lakas, ng aming panahon, ng aming resources, O Lord. Ikaw ang pagbibigyan namin ng aming katalinuhan. Ilalaan namin sa iyo ang aming lakas. Ang lahat ng meron kami, Panginoon. Kasi lahat ng ito ay galing sa iyo, Panginoon. Ni-isa dito, Panginoon. Walang galing sa amin. Lahat ito ay nagmula sa iyo, Panginoon. Kahit ang aming hininga, ang aming tibok ng aming puso, ay galing sa iyo, Panginoon. Kaya marapat dapat lang na ikaw ang aming papurihan, pasalamatan at takilahin sa aming mundo. May I invite the ushers para i-distribute ang ating communion for this morning. Ito po yung unang linggo ng buwan. We will celebrate, we will remember the Lord has done for us. I'll forgive because you were the Savior. I'm accepted. You were the dead. I'm alive in the Spirit is within me because you died and rose again.
forgiven, because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive, the Spirit is within me, and because you died and rose again. Amazing love, how can it be? 'Cause you my King who died for, because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned. I'm alive, the Spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be? 'Cause you are King who died for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor in all I do. I honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. 1 Corinthians 11:23-26. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, he took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Ang tinapay po na ito ay simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesus na napako sa krus para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Dahil sa kanyang ginawa, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Nasa halip tayo ang magdusa at mamatay sa ating mga kasalanan, siya na ang umako para sa atin. Ginagawa po natin ito tuwing unang linggo ng buwan para paalalahanan tayo to remember ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus mahigit 2,000 taon na. Panginoon, maraming salamat sa kabutihang loob mo, sa pag-ibig, sa awa at habag mo, Panginoon. Dahil po nga, Lord God, na kung wala ang aming Panginoong Jesus, wala kaming kaligtasan. Kung wala ang katawan ng aming Panginoong Jesus na nabayubay sa krus, walang kapatawaran sa aming kasalanan, walang aako sa kaparusahan ng aming kasalanan, Panginoon. Kaya, Lord God, we remember what our Lord Jesus Christ has done on the cross for our sins. Naalala po namin ito, Panginoon. Hanggang ito'y muling bumalik, Panginoon, hanggang kami ay pauwiin. Let's break the bread. Let's take the bread. The same way, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Ang saro po na ito ay simbolo ng dugo ng Panginoong Jesus na dumanak sa krus para linisin ang ating mga kasalanan, at dahil sa kanyang dugo ay niligtas tayo sa kamatayan at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang dugo ng ating Panginoong Jesus ang ipinagbayad sa kaligtasan ng kanyang mga mananampalataya. At sa ating pagtanggap ng tinapay at ng sarong ito, maaalala natin na ang katawan at dugo ni Kristo ang pinagtubos sa atin sa krus. Siyang magbibigay buhay sa ating kaluluwa sa kanyang muling pagpapalagay. Panginoon, maraming salamat sa dugo ng aming Panginoong Jesus na dumanak sa krus. Dahil sa kanyang dugo, Panginoon, meron kaming kalinisan, may kapatawaran at kaligtasan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Dahil tuloy nga na ang ginawa ng aming Panginoong Jesus ay aalalahanin po namin for the rest of our lives, O Lord.
Dahil tunay na ikaw ang nagbigay ng buhay sa amin at ikaw ang magbibigay ng buhay na walang hanggan dahil sa katawan at sa dugo ng aming Panginoon Jesus. Let's pray. Come together. Maraming salamat, Panginoon. Let's pray for our brothers and sisters sa ating kanan. Hallelujah, Jesus. Pray natin sila. Let's bless them. Inataas ko po sa inyo, Panginoon Diyos, si Jesus, IC at Mark. Salamat po, Panginoon, sa buhay na ikinagkaroon, sa kaligtasan na ikinagkaroon po sa amin. Salamat din po, Panginoon, bless mo po si IC, si Mark, pangkulang kanilang sambahayan, Panginoon. Nakikita po po, Panginoon, na ang pagsisikap ng bakal po, siya ay nakaso sa lawa. Patuloy mo po siyang gamitin sa iyong vineyard, Panginoon Diyos. Kasi nga napagpalain mo po si IC, salamat po sa buhay niya, salamat po sa mga magulang niya. Nawa sila po, Panginoon, ay patuloy na maglingkod sa inyo, anumang mga pagsubok, anumang mga problema na dumating sa kanila o Diyos ay Let's also pray for our brothers and sisters sa ating kanan. salamat po naman sa buhay ni IC at kaya po bahala sa kanila. Salamat sa kanila. Sabihin kay siya, salamat po sa buhay. Salamat na. Salamat sa kabutihan po sa kanilang buhay. Salamat sila po Panginoon sa nakaranas nila mga pagsubok, mga iranin. Pero alam namin na kayo po salamat sa kanila. Malakasan sa kanila o pagsusunod ng pagkakabayan nila. Salamat po sa pagkakabayan. Ingatan, gabayan sa iyo sa anumang disgrasya sa anumang sakit. Salamat po yung nating desire. Ginawa Panginoon kayo po ang matulong niyo. Salamat po sa kaligtasan ng nagkaroon sa mga biyaya na sinapak nila. Naila na sa ilang nasulat. Sila po yung nagamit po ng mga kaluyan ng pagpapala. Maging ang kanyang buong sampahayan ang dapat po siya, maging like Paulo, papi, bata, salamat po. Patuloy na manguna sa Panginoon, muli pinupuli po namin kayo pinapasalamatan sa napakagandang araw na maraming salamat, Lord God, sa pananambahan, sa mga awitin na ginawit namin. Maraming salamat, Lord God, sa mga pagtuon na aming nagpid ng kabutihan mo. Maraming salamat, Lord God, sa mga blessings and provision. At maraming salamat, Lord God, sa iyong salita na aming nagpid. Alam po namin na sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, ito po ay may kapangyarihan para baguhin kami, Panginoon. Patuloy nga na ikaw ang matanggilan sa atin. Once again, Lord, as we depart from this place, we pray, Lord, that the Holy Spirit will empower us, continue to move mightily in ating itong bawat isa, gabayan at pagbabayan. At once again, we declare that we love you, Father God, we love you, Jesus, we love the Holy Spirit, and we love one another. This is our prayer in the mighty name of Jesus we pray. Amen. God bless po sa mga isa, at maraming tayo ng ating Panginoon.